Sa criminology po kasi, marami po siyang aspects na pinag-aaralan. Like, studies of crime and criminals, mga laws. Sa lahat ng subjects sa criminology or sa lahat ng topics, anong pinakamahirap? For me, yung pinakamahirap po ngayong second year is yung personal How identification. about, may nabasa kasi ako na parang gusto nila is lahat ng police is parang everyday exercise. Ayaw nila ng police na may medyo malaking tiyan. Gano'n. Anong tingin nyo doon? Okay ba yun? Or, Bakit ako nag-criminology? pero ito yung pinakagusto nilang malaman. Kasi kapag criminology, lagi nilang sinasabi babaero. Ano masasabi nyo doon? Ano sasabi mo Eh, dun? para sa akin, di totoo yan. Huwag Bakit, kayong bakit, maniwala sa bakit? ganyan. Bakit? Hanggat walang ebidensya, hindi totoo ang para. Hello guys, this is Promise, the host of Simply Promise and You. You're welcome to my YouTube channel. Please make sure you like, share, and subscribe. If you have any opinions, ensure to drop them in the comment section. It promises to be informative, educative, and entertaining. Welcome guys. Hello guys, now we're here for another vlog and we're here with University of Pangasinan students. They are criminology students and obviously with what they are wearing. So, I want to introduce you guys, my new friends. What's your name? Razel po. Raven po, Raven. Now, we just saw them randomly. Actually, Razel is from the same place as mine, and he's the same age as my sister, diba? Yes. Okay. So, I want to ask you some questions about the stereotypes or what people think about criminology. So, can you explain to us what is criminology? What do you study in criminology? Pwede sa Tagalog na lang po. Sa criminology po kasi, marami po siyang aspects na pinag-aaralan. Like, studies of crime and criminals, mga laws, iba pa marami as in, like, personal identification, mga ganun. Meron pang doon, yung exciting part, yung firing, ganun. Yun, ano masasabi mo? So, ano ulit yung tanong? Ano pinag-aaralan sa criminology? Pinag-aaralan namin sa criminology, syempre, yung mga criminals, yung behavior ng criminals, corrections, yung mga kung paano yung mga ginagawa ng mga police, firing, syempre, yung mga laws, syempre, pinakamahalaga yun. Yun lang. Sa lahat ng subjects sa criminology or sa lahat ng topics, anong pinakamahirap? For me, yung pinakamahirap po ngayong second year is yung personal identification. Anong pinag-aaralan? Pinag-aaralan namin doon is yung fingerprint, kung paano i-identify yung mga fingerprint, kung yung maliliit na pattern, yun, hahanapin mo siya. So, sobrang liit nun, kaya mahirap siya. Pinakamahirap. For me naman, pares lang din sa kanya. Kasi napakahirap i-identify yung mga pattern and ridges. Kasi may iba't ibang tawag doon. Lalo pag titignan nyo sa parang microscope. Napakahirap i-identify kung anong tawag doon. Lalo't hindi maganda yung fingerprint, yung medyo nabubura. Okay. Talagang zero ka doon. Okay. How about, bakit kayo nag-criminology? Bakit sa lahat ng course criminology? Bakit ako nag-criminology? Dahil sa scholarship maybe dito sa school, pero syempre, naisip ko din yung future ko. Kung hindi ako nag-aral ng criminology siguro, baka yung future ko baka mawala lang. Ikaw? Ako naman, bakit ako nag-aral ng criminology? Gusto ko talagang maging police or men in uniform. Pero hindi lang pinalad sa academy. Kaya siguro dito ko na lang diniretso. Pero ang first choice ko talaga IT. Kumbaga wala sa choice ko yung criminology. How about, may nabasa kasi ako na parang gusto nila is lahat ng police is parang everyday exercise. Ayaw nila ng police na may medyo malaking tiyan. Gano'n.
Anong tingin nyo doon? Okay ba yun agree din or... naman. Agree. Okay, mas okay yun kasi kung fit ang mga law enforcers natin, syempre, mabilis silang gumalaw lalo't pag emergency response. Ikaw? Ikaw, ano masasabi mo doon? Ayun, sa akin okay lang din naman sa akin yung everyday sila mag-exercise kahit 30 minutes lang. Kasi example may nahablutan diyan tapos kailangan ng pulis, paano kung mataba yung pulis hindi siya makahabol. Kaya dapat Okay. physically fit yung mga pulis natin. My question, pero ito yung pinakagusto nilang malaman. Kasi kapag criminology, lagi nilang sinasabi babaero. Ano masasabi niyo doon? Ano sasabi mo Eh, dun? para sa akin, di totoo yan. Huwag Bakit, kayong bakit, maniwala sa bakit? ganyan. Bakit? Hanggat walang ebidensya, hindi totoo ang marami. Okay. Kasi, paano mo masasabi or paano mo mapapatunayan kung walang mga evidence? May tawag dyan, innocent until proven guilty. Yun. Okay. Ikaw? Same lang sa answer niya. Kasi dapat talaga meron kang evidence para mapatunayan mo yung nagkasala ba yung isang tao. So, pinaka-last, ano sasabihin niyo sa mga senior high or mga graduating sa high school na gustong mag-criminology? Ano yung gusto niyo i-advise? Sa mga senior high school, advice ko lang, piliin nyo yung gusto nyo talagang course. Huwag kayong magpapa-influence sa sinasabi ng iba. Kung ano talaga yung gusto nyo, yun yung kunin yung course. Kasi pagdating sa college, mahirap na magpalit. Ako naman, ang masasabi ko sa mga gusto mag-criminology, first nyo lang, maganda rin naman eh. Huwag kayong magpa-apekto dun sa mga sinasabi nila na pag criminology, Comments. ma-comment nila or huwag yung magpa-apekto dun. Ituloy nyo kung ano yung gusto nyo. Okay. So, guys, that's it. If you have liked this video, if you have any comments, kung hindi kayo agree or agree kayo sa sinabi nila, you can comment down below. Like this video, share this to your family and friends, and we'll see you on our next vlog.